ang tanong niyo sa akin, sir, meron po ba kayo experience sa live hosting? Okay. Okay. Ano ang isinagot mo? Yes, kahit wala. Sorry pa sa nag-message pero nalaman Sorry, naman. pero ano ko naman yun, kinontent ko na yun kung paano ko napunta doon. Oo, Inunahan ko chika na. dyan. After na. Ano, Okay. this year lang, kinontent ko. So 2024 yun. Parang ang briefing noong October yata niya ako kinuha. Okay. Tapos, December kasi year-end party ng BPO company. Oh my God, 1,200 Ang dami ng yung mga ganong tao. mga year-end party na ganyan. Ako, 1,200 yung tao. Okay. And solo host ka doon. Wala kang Ito co-host. yung maganda nangyari. Pagdating ko doon, alam mo kung sino partner ko? Si Joy Barcoma. Ay, wow! So, Okay. Full of energy. Yes. Love her. Okay. And ang matindi doon, syempre BPO, may mga foreigner. Full English, be. Okay. Paano na? So, Hindi mo ako like, digmaan pala yung pinuntahan mo talaga. tigmaan pala. Okay. Alam mo, syempre ako, ginadyo ko. Parang, may script ba? May script ba? Kasi yung script, gusto ko reviewin. Oo. Kasi hindi ko alam talaga. Normally sa pag-commentating sa TV, parang meron lang kaming program guide. Syempre ano na yun, parang chikahan lang kung ano nangyayari sa game. Right. Eh iba pagka-hosting, syempre events, Yes. may program yun, di ba? I mean, hindi gumalaw yung prompter. Hindi gumana yung prompter. Okay. Wala, syempre, Joy Barcoma. Wala, sinalo niya na ako until matapos. Sabi ko, parang di na ako kailangan dito. Ang galing talaga niya. Yes. Ang galing ni Joy. Like, promise talaga. 2024 pa yun. So, hindi pa siya, like, ganun kilala like today. Diba? Ang galing niya. So, yun, nadala niya ako. So, parang, fake it till you make it. Pero did you at least enjoy that experience kahit na Mga medyo lessons stressful din. siya? Mm-mm. Hindi ko lang kung in-enjoy ko. Parang mas na-stress ako eh. Kailangan ko lang isa Alam mo yung anxiety ko doon, yung parang ina-anxiety ka sa mga, oh my God, nakaharap ako ganyan, nakangiti ako. Pero ang dahil kong ino-overthink. Right, Pero right. nakakapagsalta naman like pagka kinakausap niya ako. Pero alam mo si Joy, kaya-kaya niyang dalhin mag-isa sa lahat. So parang at least. Blessing din naman na Blessing you na- weren't by yourself Yes. and you had someone And like for sure, her. hindi ako papayag kung mag-isa ako nung time. Okay. I mean, alam naman niya yung limits. Okay. Alam ko naman yung limits ko, for Okay. sure. Yeah. So, yun ang story, at least sa hosting. Sa hosting, yes. So, ang dami na nating napuntahan. And, bago din natin siya interviewin dun sa part ng Glasscopter na very interesting. I'd like to know, dahil ang dami mong ginagawa, Sir Yos, do you treat yourself every now and then? Kapag like, dahil ang dami mong ginagawa, or mas ano ka ba na hindi mo na siya napapansin na you have to reward yourself? May mga ganun ka bang system or dynamic within yourself na How do Pag you nagawa ko pat to. yourself on the back? sa dami mong ginagawa. Mhm. Well, yun nga, travel din. Okay. Ikaw, diba, galing kang Korea, wow. Travel, ang gusto niya ano. Travel ang Okay. parang reward ko din lagi sa sarili ko. And meron kasi akong toy collection before. Okay. Before. I mean, binabawasan ko na siya now. Okay. So parang may times na parang lagi yung pagka may parang good job, parang napapatingin ako gano'n. Okay, so yun yung mga luho. Oo, siguro toy. Medyo, pero late hindi naman na masyado. Okay. Mas nagbabawas na ako ngayon. Kasi nga may property pa siya. May binabayang Pinamanage property pa eh. eh. Bukod sa toy, yung lalagyan ng toy. Oo. Kailangan niya rin bayaran yung lalagyan ng toy. Okay. So yun ang you still make sure to make yourself, reward yourself. Yes, of course. kumbaga. Very important yun. Parang, hindi ka lang laging stress, hindi ka laging, of course, dapat reward mo din sa sarili mo. Kain ka ng masarap na meal or whatever. Meron ka na ba, ito ay very curious question lang, meron ka na bang na-regret sa mga rewards mo Na binili. sa past? O na like, parang OA ko sa part yun. Sana hindi ko na binili yung reward. Oo naman. Like, kunyari may, ano ba? Siguro luxury brands. Parang, in a way, may regrets ng konti. Mhm. I mean, siguro isa lang naman yung regret ko. May bili ako parang shades lang na. Yung shades na parang almost 20K din. Okay. Ayun, regret Tapos siya. hindi mo siya masyado nagagamit. Alam mo, hindi ko ginamit kasi masikip pala siya. No! Tapos, Oo. yung one time, siguro third time ko lang siyang ginamit sa isang beach. Siyempre beach. Pinunasan ko lang siya ng gano'n. Pagtingin ko gano'n, puro gas-gas. May sand pala. Oo. So yun na, parang Ang regret. sakit naman. Sayang. Oo Sana nga binenta ko na lang or sana hindi ko na lang Oo, binili. sabi, Kasi hindi ko siya discuss yung nagamit. 20K ko. Masikip pa siya yung ganun ka pa eh. Mas ang sakit pa niya dito kasi nga masikip. Ipit na ipit pa yung ulo mo doon. The rest, siguro hindi ko naman regret yung mga iba. Kasi alam Okay, kong at least. ginusto ko talaga. Oo. Alam kong, hindi man kailangan. I mean, gusto ko siya. Hindi ako bumibili ng hindi ko talaga gusto na parang just
para makiuso. Moving forward, what are the things na pinag-iisipan mo na more intentionally pagdating sa mga luho? Na meron ka bang mga checklist? Meron ka bang parang, okay, kailangan pag nakaganito, ito yung deserve ko na or bawal na ganito. At least based on the past few years of rewarding yourself. Yes. Siguro, pag meron lang talaga akong gustong-gusto, kahit ganong katagal yan, basta kahit ganong katagal yan, pag gusto ko talaga siya, kukunin ko. Pero kung meron akong nagustuhan today, tapos sabi ko next month, hindi ko na pala siya gusto, buti hindi ko binili. Hindi ko siya bibili. Okay. So, nandun ako sa part na May pag time. alam kong gusto ko, hindi ko siya titigilan talaga. So, may pa-time frame ba na parang, okay, Oo. gusto ko to. Tingnan natin, let's check To back. reflect. Circle back in naman. Sabi nila, parang 3 weeks ba? May Diba, may ganun sinasabi eh, silang iba-iba ganun, di ba? eh. Parang hindi ko Oo. lang exact parang time frame na parang pass ka ng 3 weeks. Kung gusto mo pa rin yan, gusto mo Gusto mo yan. siya Oo. Pero ako parang hindi naman. Hanggang matagal din ako bago, Months, like, ganun. lalo na pag mahal. Like, gusto ko ba talaga? Gusto ko. Okay. Paghihirapan ko siya talaga. Bibigyan mo muna mag-a-allot ka muna ng panahon. Bigyan para natin ng ma-realize. moment, hingahan. Oo. Kung emotions ko lang to na gusto ko. Important talaga yun. Lalo na't madali na rin kasing makuha yung mga gusto natin. So, Baliktad nga ako eh. Mas naging maingat ako doon kaysa sa property. Mas naging impulsive ako naman. doon. Mas naging impulsive Para ako sa balance. property. Tapos parang, ayun nga. Ayun. Sa property kasi jump lang siya ng jump. Oo, parang ako naging, go ako ng go bigla. No? Parang, in a way na pasubo talaga ako dun sa mga property. commitment no na. I mean, I'm amazed, honestly. But, Feeling ko naging motivation ko din for me to work harder talaga. right. Ayun yung isa kong talaga, motivation. Sige, kunin ko yan para kahit bahala na next month. Pero alam kong Bawal gagawa ko ka na para. tamarin. Oo, Bawal ka tamarin. Yun. Parang yun yung purpose niya. No? Okay, so now let's talk about also you finding the joy of sculpting glass. No? Yes. Becoming this glass Very sculptor. Kasi sabi mo, for a time, you weren't sure din kung anong gusto mo. What led you to exploring glass as a medium? Kasi you mentioned before, pero for the benefit of those listening, kasi FA ka ang background, pero hindi mo pa siya ginagawa noon, no? Ngayon mo lang siya, recently mo lang ulit siya parang in-explore at parang in-embrace. So, what led you to that? Sino nag-invite sa'yo? Paano ka Budol. napadpad doon sa mundo ng glass? Ever since gusto kong bumalik talaga sa art world, na hindi ko lang kung paano. I mean, tinatry ko mag-paint, hindi ko siya magustuhan. Parang paint, hindi ko siya magustuhan. Tapos 2022, actually may nakilala din akong friend na from Paris na tuloy mo kaya yung yung fine arts mo, ganyan-ganyan. So, nga gusto ko talaga. As in, gusto ko naman talaga. At back of my head, parang alam kong gusto ko siyang gawin. So, hindi ko alam kung anong medium. Hindi ako dati ang gamit ko watercolor. Tapos, mas fascinated ako sa nakikita ko ng true to life. Na hindi lang flat. Okay. Na 3D. Kasi yung course ko, parang short background lang. More on product, industrial design yung course ko. Okay. So more on product designing siya. So more on from sketch to actual product yung mga ginagawa namin. So parang feel ko naging influence din na parang gusto ko nakikita ko ng actual yung mga nangyayari. And then ba't ako napunta sa glass? Parang fascinated ako sa mga crystals, sa mga gemstones, sa mga kung ano-anong kumikinang. Parang fascinated ako sa ganun. Parang na-attract ako pagka makinang yung something na Sparkly, pretty things. Yeah. Oh, I parang love that. ganon. Parang tinamaan ng ilaw. Ganda. So, tas may friend din naman ako na metal sculptor. Ba't di mo explore yung glass? Kasi parang hindi pa din ganun kadami ang glass sculptor sa Pilipinas. Right. So, in-explore ko. Inaral ko siya, research kung paano ko siya i-execute. So, yun. Punta ako sa glass. Nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko paano siya kahirap gawin. Ang hirap niya i-cut. Kasi ang tigas-tigas niya, di ba? Ang hirap niya i-cut. Kaya ang hirap niya i-polish. Sugatan. Ang dami kong sugat. Yung alam mo, yun yung sure ka na you want it kasi kahit na ang hirap niya, tapos parang inisip ko yung mga shards, like Gusto mo talaga, dangerous. Oo. Tsaka hindi lang siya like before. Ang dami mong hobby na gusto. Pag may discover kang hobby, di ba? Na parang, ay gusto kong gawin to, aralin ko to. Akala ko ganun siya. Sabi ko, sana hindi ganito to. Hindi naman pala. So until now, ginagawa ko naman siya. Do you still remember the very first time na eto na yung glass? Ito try ko na kung anong gusto kong gawin. How was the first experience like? Wala talagang parang nakapigil sa'yo na ayoko na pala nitong hassle. Wala talaga. Meron. Ang hirap kasi talaga niyang i-polish. Tapos tatalsik-talsik.
tumatalsik siya pag wala kang proper gear, kung wala kang proper equipment. So, yun. I mean, siguro part din ng journey yun. Yung parang pagsusukuan mo yung ginagawa mo. Madidiscover mo kung paano mo siya gagawin on your own. So yun, parang ang laking tulong din na ba't ako nahihirapan dito. Yun pala, madidiscover ko na ito pala dapat. Parang lesson din siya. Kasi, in a way, madadamot yung mga nasa ibang art world. Hindi ka tuturuan. So may mga gatekeeper. That's true. Well, Meron naman. realize ko, oo nga naman. Ba't naman lang ako tuturuan ng basta-basta? Ako nga, nung na-discover ko ito, parang hindi ko naman, parang, ang hirap na ito i-share, lalo kung hindi ko naman makakilala. So, yun. I think it's about finding, parang in any industry, merong mga gatekeepers. Tapos baka hindi mo pa nahahanap yung parang mentor or genuine the people. one na gustong i-share yun. Alas genuine talaga na Especially turuan ka, di ba? Oo, since it's also like, hindi siya ganun popular na medium, no? So, with finding that love for glass sculpture, ano yung, meron ka bang big goal na that you're excited about in this art form? Of course, ang goal lagi ng isang artist, makapag-show ng solo show. Invite ko kayo. Pagka nagkaroon na. So, solo show and of course, international show. Yes. Yun ang parang... Say it and it happens. Yes, totoo bumili yan. naman Bili siya ka next week na nga to eh. The power, why not? Kung go-getter tayo, baka bukas meron na. Diba? Yun. Very interesting. Very interesting. If this episode made you reflect on your own life decisions, then maybe it's time to ask yourself the same question. Yung mga choices mo, career moves, love life, big risks, or even those random impulsive decisions, worth it ba talaga? If you enjoyed this conversation, make sure to search and follow Worth It Ba on YouTube for the full episode. And if you have your own Worth It Ba moment, share it with us in the comments. Because at the end of the day, every choice comes with a story.